Welcome sa Tea and Egg Movie Recap. Ngayon ay magre-recap tayo ng isang dramatikong aksyon at adventure na pelikula na tinatawag na Spoiler Alert. Nagbukas ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Molly na naglalagay ng henna sa kamay ng asawa ng gobernador na nagngangalang Miss Catherine Buxton. Kumakanta rin ang batang babae ng isang kaakit-akit na kanta habang gumagamit ng henna at si Catherine ay gustong-gusto ang kanyang trabaho. Ang gobernador na si Scott Buxton ay dumating din doon pagkatapos ng pangangaso at sinabi sa kanya ni Catherine na gusto niyang panatilihin si Molly sa kanya. Nagbabayad sila ng maliit na halaga ng pera na sa tingin ng mga magulang ni Molly ay ang gantimpala para sa kanyang trabaho. Ngunit pagkatapos ay isinama ni Catherine si Molly at kinikilala nila na binili niya si Molly mula sa kanila. Patuloy na hinahabol ng ina ni Molly ang kanilang mga sasakyan at nakikiusap sa kanila na palayain ang kanyang anak at isang pulis ang pumunta doon upang barilin siya. Ngunit lumabas si Scott sa kotse at inabisuhan ang opisyal na humanap ng ibang paraan ng pag-alis sa kanya dahil ang bala ay mas mahal kaysa sa kanyang buhay. Hinampas ng opisyal ang ina ni Molly ng kahoy na troso at dinala ni Catherine si Molly sa kanila. Lumipat ang pelikula sa isang pulis na nagngangalang Raju na nakatayo sa harap ng malaking grupo ng mga nagpoprotesta sa harap ng istasyon ng pulisya. Inatake ng isa sa mga nagpoprotesta ang pulis gamit ang isang bato at hiniling ng namamahala na istasyon ng pulisya sa kanyang mga tauhan na dalhin ang lalaking bumato sa kanila. Si Raju ay tumalon sa karamihan ng mga nagprotesta at nag-iisang dinala ang salarin na sumalakay sa mga pulis. Istasyon. Ang bawat nagpoprotesta ay natatakot sa riot at tumatakbo mula doon. Lumipat ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Bim na nakita sa gubat kasama ang kanyang kapwa at nag-set up ng bitag para mahuli ang isang tigre. Una ang isang lobo ay nagsimulang habulin si Bim at pagkaraan ng ilang sandali ang tigre ay nagsimulang sumunod sa kanya at nahuli ni Bim. Humingi ng paumanhin si Bim sa tigre sa paggamit sa kanya para sa kanilang kapakinabangan. Nang maglaon ay binago ni Bian ang kanyang sarili sa isang Muslim na nagngangalang aktor na si Bim ay nakita, kasama ng kanyang mga magulang at isiniwalat na hindi niya maisapubliko ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanilang kaligtasan dahil maaari itong magdulot ng maraming problema para sa kanila. Sa sumusunod na eksena, nakita si Edward sa isang pulong kasama ang lahat ng mga opisyal ng Departamento ng Pulisya at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa sinag. Ang isa sa mga opisyal ay humihingi ng anumang impormasyon tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Edward na walang nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa kanya. Ang lahat ng mga opisyal ay nag-aalala at inihayag ni Catherine na ang isa na makakumpleto sa imposibleng gawaing ito ay mapopromote sa espesyal na opisyal. Sa sandaling iyon ay lumapit si Raju at sinabi sa kanya na magdadala siya ng Bim sa kanya patay man o buhay. Iminungkahi ni Raju sa kanyang tiyuhin na si Bim ay maaaring nasa paligid ng palasyo dahil naroon si Molly at planong maging isa sa mga rebelde. Sa kabilang banda ay sinubukan ni Bim na ipadala ang isa sa kanyang mga tauhan sa loob ng palasyo. Ngunit siya ay nahuli at binugbog ng opisyal, ngunit isang British na babae ang nagligtas ng araw at hiniling sa kanya na umalis kay Bim. Naiintindihan na madadala siya ng dalaga sa palasyo. Sa susunod na eksena ay nakaupo si Raju kasama ang rebels kung saan iminumungkahi niyang patayin si Scott Buxton, ngunit tila walang sumang-ayon sa kanya. Sa sandaling iyon ang kapatid ni Bim ay lumapit kay Raju at sinabi sa kanya na narito siya kasama ang kanyang kapatid na mangangailangan ng kanyang tulong upang patayin si Scott Buxton. Naiintindihan ni Raju na dadalhin siya ng lalaki kay Bim. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng lalaki na si Raju ay nasa pulisya at tumakas mula roon. Narating ng lalaki ang lugar kung saan nakaupo si Bim at sinabi sa kanya na sinundan siya ng mga pulis at iminungkahi ni Bim na magtago siya ng ilang araw. Si Raju ay patuloy na naghahanap para sa lalaki ngunit siya ay lumitaw. Binayaran ni Bim ang isang batang lalaki upang magdala ng isda para sa kanya. Biglang nasunog ang isang tren na may dalang langis at natrap ang bata. Sina Bim at Ram ang nagligtas sa bata sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pagkatapos ng insidente, nagsimula silang magkasama at ipinakilala ni Bim ang kanyang sarili bilang aktor kay Ram. Madalas silang magkasama at naging matalik na magkaibigan sa loob ng maikling panahon at sinabi ni Raju kay Bim ang tungkol kay Sita, ang mahal ng kanyang buhay. Isang araw hiniling sa kanya ni Bim na ipakita ang lalaking hinahanap niya at nang ipakita sa kanya ni Ram, lumipad ang sketch mula sa kanyang kamay pagkatapos noon. Sinimulan ni Bim na titigan ang parehong babae na tumulong sa kanyang lalaki at napagtanto ni Raju na gusto ng aktor ang babae. Pumulot si Raju ng mga pako at itinapon sa kalsada dahil sa kung saan ang mga gulong ng kotse ng batang babae ay naging flat at pinamamahalaan ni Raju na ipadala silang dalawa sa market. Sinubukan ni Bim na kausapin ang babae, at nalaman namin na ang pangalan niya ay Jenny na sinubukan nilang mag-intercommunicate pero hindi sila magkaintindihan. Nalaman ni Bim ang tungkol kay Molly at agad na naghanda ng bangil para sa kanya. Si Jenny ay sinundo ni Robert at inimbitahan si Bim sa isang party sa kanilang palasyo. Mamaya sa araw na iyon, si Jenny ay bumalik sa bahay at ibinigay ang bangil at ang damit kay Molly na nasasabik pagkatapos tumingin sa bengal.
Bumalik si Bim kay Raju at sinabi sa kanya ang lahat habang ipinapakita ang imbitasyon sa party ni Jenny. Ipinaalam sa kanya ni Raju na ang party ay magsisimula na sa ilang sandali at ihahanda si Bim para sa party. Sa party sinubukang ligawan ni Mark si Jenny pero umalis siya nang dumating sina Bim at Raju sa party. Nakilala ni Jenny si Bim at niyaya siyang sumayaw. Nakuha ni Mark si Kovto sa dalawa at sinubukang i-deflate si Bim, ngunit dumating si Raju doon at nagsimulang sumayaw si Bim sa kanya. Si Bim ay patuloy na sumasayaw at binubugbog ang lahat hanggang sa si Raju na lang ang natira sa kanyang kalaban na sumusuko nang tumingin kay Jenny. Pagkatapos ng party ay pagod na pagod si Bim at inalok siya ni Jenny ng kape sa kanyang bahay. Nang umalis si Bim kasama siya, napagtanto ni Raju na nagtatrabaho si Lako bilang isang pintor. Narating niya ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Lako at naabutan siya. Pinahihirapan ni Raju si Lako, ngunit wala siyang sinasabi sa kanya. Nanatiling nakatingin si Bim sa lahat ng bagay sa palasyo, at sinubukan ni Robert na pigilan si Bim na pumasok sa palasyo, at si Jenny, at ipinakilala si Bim bilang kaibigan niya. Dinala siya ni Jenny sa loob at sinubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga mata. Nang makinig si Bim sa kanta ni Molly, hiniling niya kay Jenny na magdala ng makakain at hinanap si Molly. Sa wakas ay nakilala niya si Molly sa isang lock-up at niyakap siya. Takot na takot siya at gustong sumama kay Bim, ngunit kinailangan ni Bim na umalis, telling her that he will come together again soon. Umalis si Bim sa palasyo habang pinapanood siya ni Molly sa bintana na umiiyak. Sinabi ni Bim sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa kalagayan ni Molly at sinabi na oras na para harapin nila ang mga British. Napansin naman ni Lako ang isang ahas at nakuha ang atensyon nito at nahuli ang ahas. Nang lumapit si Raju kay Lako ay ibinato niya ang ahas sa kanya at ipinaalam sa kanya na mamamatay siya sa loob ng isang oras. Ni-freeze ni Raju si Lako at hiniling na umalis siya habang ang venom ay nagsimulang makaapekto sa kanya. Lumipat ang eksena kay Bim na nagbabalak umatake sa palasyo. Kasabay ng pagdating ni Raju doon ay humihingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi siya pinapansin ni Bim noong una, ngunit nang magtaas ng boses si Raju, ay bumalik si Bim at iniligtas siya sa tulong ng ilang halamang gamot. Dinala ni Bim si Raju sa kanyang lugar at sinabi sa kanya ang lahat. Sinubukan siyang pigilan ni Raju, ngunit iniwan siya ni Bim na nagsasabing kung hindi siya babalik na buhay, ay mananatili sa kanya ang kanilang pagkakaibigan at aalis pagkaraan ng ilang sandali. Si Raju ay gumaling at nagalit sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin at naalala niya ang sandali na kailangan niyang barilin ang kanyang ama. Sabay atake ni Bim sa palasyo sa tulong ng mga ligaw na hayop na nagsimulang umatake sa mga tao. Nagulat si Jenny matapos makita si Raju habang si Molly ay nasasabik. Nakipag-away si Bim sa mga pulis at ikinulong ni Robert si Molly sa isang silid at itinatago ang susi nito sa kanyang sarili. Binugbog ni Bim si Robert at nang makuha niya ang susi mula sa kanya. Dumating doon si Raju at pinakiusapan si Bim na sumuko. Patuloy na sinusubukan ni Bim na kumbinsihin siya na huwag gawin ito hanggang ang susi ay bumaba sa isang tubo ng dumi sa alkantarilya. Nagalit si Bim matapos mawala ang susi at nagsimulang makipag-away kay Raju. Sa wakas ay nakuha ni Raju si Bim at hiniling sa kanya na sumuko kung hindi ay babarilin ni Scott si Molly. Pagkatapos ng insidente ay napromote si Raju bilang espesyal na opisyal at nakakuha ng akses sa inventaryo. Kinuha ni Raju ang kanyang baril at nagsasanay nang maalala niya ang kanyang ama na isang rebelde at dating nagsasanay sa kanyang mga tao. Isa sa mga tiyuhin ni Raju ay nasa pulis at lumapit sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na kakailanganin nila ng mga baril para magawa ang kailangan nila. Kinaumagahan, humihiling din ang mga taga-nayon ng mga baril upang simulan ang kanilang paglalakbay patungo sa kalayaan. Sinabi sa kanya ng ama ni Raju kung paano itinuturing ni Scott na mas mahalaga ang isang bala kaysa sa buhay ng isang Hindustani at inutusan silang magpatuloy sa pagsasanay hanggang sa makakuha sila ng mga tunay na baril. Napansin niya si Raju na may kapansanan pagkatapos gamitin ang kanyang baril at sasabihin sa kanya. Nang dumating si Seda doon at sinabi sa kanya na si Raju ay eksperto sa paggamit ng mga baril ay ipinakita niya sa kanya ang lugar kung saan niya binaril ang kanyang baril at ang ama ni Raju ay labis na humanga sa kanya. Sa kasamaang palad ay inatake sila ng mga pulis at sinubukan ng ama ni Raju na iligtas ang kanyang nayon hiniling niya sa kanyang asawa at mga anak na tumakbo at magtago sa mga bundok. Kung saan hindi na sila mahahanap ng Brits sa lalong madaling panahon ang ama ni Raju ay naubusan ng mga bala at si Raju ay dumating upang iligtas ang ilang mga bala. Sa kasamaang palad ang ama ni Raju ay nabaril at ang kanyang ina at kapatid ay namatay din sa kanyang harapan, ngunit ang kanyang ama ay humiling sa kanya. Patuloy na barilin ang pulis kapag si Raju ay may isang bala lamang. Umalis ang kanyang ama ay nangako sa kanya na magbibigay ng armas sa bawat taga-nayon. Sa kasalukuyan, nakatanggap si Sita ng isang liham kung saan sinabi ni Raju sa kanya na malapit na siyang mamuno sa isang konvoy na namamahagi ng mga armas at malapit nang makilala siya.
Pagkatapos noon ay inutusan ni Scott si Raju na parusahan si Bim sa harap ng lahat para walang maglakas loob na magrebelde muli at gusto niyang makitang lumuhod si Bim sa kanyang harapan. Ang lahat ay iniimbitahan sa lugar kung saan si Bim ay papatawan ng parusa. Maraming hampas ang natamaan ni Raju, ngunit hindi lumuhod si Bim at binigyan ni Catherine ng isang espesyal na hampas na may mga tinik na bakal upang tumagos sa laman ni Bim. Hindi sumusuko si Bim at patuloy na umaawit ng isang awit na pumukao sa diwa ng paglaban at nagtipon ang mga tao doon at sinimulan nilang salakayin ang mga pulis sa gitna ng kaguluhan. Sinundo ni Raju si Bim at ipinadala sa ospital. Nagpasya si Raju na iligtas si Bim sa gabi habang sinabi ng kanyang tiyuhin na hindi niya dapat gawin ito sa susunod na araw. Si Raju ay kasama ni Scott kapag binisita niya si Bim at nagmumungkahi na bitayin siya sa labas ng lungsod upang hindi malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya at dapat makita siya ni Molly na mamatay upang gawing mas masakit ang kanyang kamatayan na Rajivism. Ang inventaryo kung saan niya sinusuri ang mga baril at sinag ay dinadala sa lugar kung saan iminungkahi ni Raju na bitain si Bim. Nagawa ng uncle ni Raju na magpasa ng blade kay Bim para putulin ang kanyang lubid. Kasama ni Raju si Scott na nakipagkamay at napansin ang kalawang sa kanyang mga kamay. Naging kahina-hinala si Scott sa kanya at papunta na sila. Sinubukan ni Raju na tumakas matapos isara ang daan ni Scott sa tulong ng isang puno. Binaril ni Scott ang kanyang sasakyan dahil sa kung saan si Raju ay nasugatan ng isang matalim na gilid ng puno. Habang si Molly ay namamahala upang makatakas mula doon nagsimulang habulin ng pulisya si Molly at sinubukan ding patayin si Raju, ngunit pinatay niya muna sila at pinoprotektahan si Molly mula sa pulis. Sa kabilang banda, pinuto ni Bim ang lubid at nagsimulang makipaglaban sa pulis. Lumapit doon si Molly habang nasa likod niya si Raju at binaril ang isang lalaki na papatay kay Bim. Hindi ito naiintindihan ni Bim at sinaktan niya si Raju. Tumakbo si Bim pagkatapos iwan doon si Raju na patuloy na nakikipaglaban sa pulis para pigilan sila sa paghabol kay Bim. Nahuli si Ram ng pulis at binisita siya ni Scott at inutusan si Edwards na pakainin siya minsan sa isang linggo, ngunit pagdating nila sa kulungan na bigla silang panoorin si Raju na nag-ehersisyo. Inutusan ni Scott ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya at itapon sa isang solong selda. Sa gabi, kapag si Bim at ang kanyang pamilya ay nagpapahinga, dumating ang mga pulis at sinubukan nilang magtago. Nandoon din si Sita na tumitingin sa kanila at sinabi sa mga pulis na may bulutong ang mga tao roon, kaya pinipilit ang mga pulis na umalis sa lugar nang hindi napapansin si Bim at ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinalubong sila ni Sita at binigyan sila ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Seta ang tungkol kay Raju at Bim, napagtanto na siya ang parehong upuan na sinabi sa kanya ni Raju. Sinabi sa kanila ni Sita ang lahat tungkol kay Raju at lumipat ang pelikula sa ama ni Raju na sumuko sa pulisya. Lumapit siya sa pulisya at kailangang barilin ni Raju ang kanyang ama sa mga bomba para iligtas ang kanyang nayon. Sinabi rin ni Sita na si Raju ay bibitayin pagkatapos ng 2 araw dahil sa pagtulong sa kanyang kaibigan. At napagtanto ni Bim ang kanyang pagkakamali. Umalis si Bim matapos mangako kay Sita na ibabalik niya si Raju sa kanya. Ipinaliwanag ni Jenny ang mga blueprint ng mga gusali kay Bim at nakarating siya sa loob ng palasyo pagkatapos ng bahagyang pakikibaka. Nahanap ni Bim si Raju at pareho silang nakatakas mula roon matapos makipag-away sa pulis. Tumakbo si Bim sa gubat kasama si Raju at nakarating sa isang templo. Tinawag ni Scott si Edwards at inutusan siyang hintayin ang Special Forces para tulungan sila. Gumagawa si Bim ng costume para kay Raju mula sa mga bandila at nanalangin sa idolo ni Ram na tulungan sila. Uminom si Bim ng tubig kung saan papatayin siya ni Edwards at ng kanyang mga tauhan, ngunit nagsimulang magpaputok si Raju ng naglalagablab ng mga palaso at napatay ang marami sa mga lalaki. Pinatay ni Raju at Bim si Edwards at ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay sumulong sila sa palasyo upang patayin si Scott. Inihagis ni Bim ang kanyang bisikleta sa hangin at nagpaputok si Raju ng apoy na araw na sumisira sa bisikleta kapag napunta ito sa loob ng inventaryo. Ang buong palasyo ay nawasak dahil sa kaguluhang dulot ng pagkasira ng mga armas. Tumakbo si Bim sa inventaryo at humawak ng mga armas. Nabawi ni Scott ang consciousness at natagpuan ang bangkay ng kanyang asawa na nakasabit sa itaas niya habang pinaputukan ni Raju ang lahat ng nakaligtas na lalaki gamit ang mga araw. Dumating doon si Bim na may dalang mga sandata at sinabing matutupad na ni Raju ang kanyang pangako. Binigyan ni Raju ng bala si Bim para barilin at patayin si Scott Buxton. Natapos ang pelikula sa pagdating ni Bim at Raju sa Raju's village, dala ang mga armas at ibinigay ito sa kanyang tiyuhin. Si Raju ay muling nakikipagkita kay Seda habang si Jenny ay nandyan para kay Bim. Salamat sa panunood. I like at mag-subscribe para sa higit pang mga video.